Sa dinami-dami ng booking nyo sa delivery apps, sigurado ba kayong tao talaga ang nag-aabang sa inyo? Ako si Gwen, at ito ang kwento ko. Gusto kong ibahagi ang kwentong ito mula sa tito ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Joel. Nangyari ito noong 2019, noong bago pa lang siya bilang rider sa isang sikat na food delivery app. Simple lang ang trabaho. Kuha ng order, deliver, tapos. Pero hindi niya inakala na ang isang delivery sa Taguig ang magiging dahilan kung bakit hinding-hindi na siya babalik sa trabahong iyon. Alas 5 ng hapon, dapit hapon na noon, may natanggap na booking si Tito Joel. Isang Mango Supreme Cake. Ang pangalan ng customer, Lisa. Mula sa cake shop, inabot lang ng 7 minutes ang biyahe papunta sa location. Pumasok si Tito Joel sa isang tahimik na subdivision. Maraming puno ang lugar at simple lang ang designs ng mga bahay. Sinundan niya ang GPS hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang bungalow. Agaw pansin ng bahay na to. Kakaiba. Black and white ang kulay ng pintura. Malinis, pero parang walang buhay. Inayos muna ni Tito Joel ang cake sa thermal bag bago siya tumawag. Food delivery po. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas, nasa early 30s. Maganda at mukhang mabait. Ito na siguro si Lisa. Cash on delivery ang payment method, kaya habang inaabot ng babae ang bayad, nagkaroon sila ng kaunting kwentuhan. Pero habang nakikipag-usap si Tito Joel, hindi niya maiwasang mapatingin sa likuran ng babae sa may bintana ng bahay. May nakita siyang bata, nakasilip sa bintana. Nakangiti ito ng diretso kay Tito Joel. Napangiti rin si Tito at pabirong sinabi sa babae, "Mukhang hinihintay na po ng anak niyo yung cake, ma'am." Pagkasabi niya nun, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yung ngiti ng babae, unti-unting nawala. Napuno ng lungkot ang mukha niya. Tumahimik ang paligid. "Bakit po, ma'am?" Nag-aalalang tanong ni Tito. Matagal bago sumagot ang babae. Nanginginig ang boses nito. "Matagal lang patay ang anak ko. Hindi siya nakaligtas sa sunog." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tito Joel. Mabilis niyang nilingon ulit ang bintana. Wala na ang bata. Naglaho na parang bula. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Takot, kilabot, at awa para kay Lisa, nanuhay na kayuko na at pinibigilan ng pag-iyak. "Sorry po, ma'am. Nakikiramay po ako," utal na sabi ni Tito. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung ayaw mong may humila sa paa mo mamayang gabi, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Tumingin sa kanya ang babae. May luha sa mga mata, pero pilit na numingiti. "Okay lang. Masaya ako na kahit papaano nakakasama pa namin siya. Kahit kaluluwa na lang. Magkasama pa rin kami kahit pareho na kaming..." "Kuya!" Naputol lang sasabihin ng babae. Napalingon si Tito Joel sa kalsada. May isang babaeng tumatakbo papalapit sa kanya. Hingal na hingal. "Yan na po ba yung in-order kong cake?" Tanong ng bagong dating. Natigilan si Tito. Nalito siya. Tumingin siya sa babaeng kausap niya kanina sa pinto. Tapos, doon sa bagong dating. Nagpaliwanag agad ang bagong dating. "Sorry kuya, sa maling bahay ko napin yung location. Gusto ko kasi i-surprise si mama ngayon eh. Ayoko naman na may makita siyang rider sa tapat ng bahay namin, kaya dito ko nilagay." Pinakita ng babae ang phone niya. Ang order niya ay Mango Supreme Cake at ang customer name na nakalagay ay Lisa. Siya ang totoong Lisa.
Nangilabot si Tito Joel. Ma'am, sino po yung kausap ko kanina dyan? Ituturo sana ni Tito ang babae sa pinto. Ang babaeng nag-aabang ng cake. Ang babaeng nagsabing patay na ang anak niya. Pero paglingon niya, wala na ang babae. At hindi lang yung babae ang nawala. Ang bahay na kanina ay malinis at black and white, biglang nagbago sa paningin ni Tito Joel. Sa harap niya, tumambad ang isang abandonadong bahay. Wasak, sira-sira, at bakas na bakas ang itim na agyo ng isang malaking sunog. Puro abo ang bakuran. Walang tao, walang buhay. Naningig ang tuhod ni Tito Joel. Napansin ng totoong Lisa ang pamumutla ni Tito. Tumingin ito sa nasunog na bahay at bumuntong hininga. Kuya, matagal nang nangyari ang sunog dyan. Nakakalungkot nga eh. Mag-ina ang namatay dyan. Ayon sa kwento ni Lisa, nagbe-bake daw noon ang nanay nang biglang sumabog ang oven. Mabilis kumalat ang apoy. Natrap ang mag-ina. Walang nagawa ang asawa dahil nasa trabaho ito noon. Sinabi ni Tito ang totoo. Ma'am, may nakausap ako dyan kanina. Babae. At may nakita akong bata sa bintana. Namutla rin ng totoong Lisa. Mabilis niyang kinuha ang cake at inabot ang bayad. Gusto na niyang umalis at gusto na ring umalis ni Tito. Pero bago siya makasakay sa motor, tiningnan ni Tito Joel ang kamay niya. Ang kamay na inabutan ng bayad ng multo kanina. May mga itim na abo. Mga abo galing sa nasunog na balat. Narinig niya na lang ang boses ng totoong Lisa. Umalis na kayo agad, kuya. Sorry kung nadamay pa kayo. Hindi na lumingon si Tito. Pinaharurot niya ang motor niya palabas ng subdivision na iyon, habang habol ang kanyang hininga. Yun ang huling delivery ni Tito Joel. Nag-resign siya agad matapos ang insidente. Siguro dahil sa trauma, o siguro dahil ayaw na niyang maulit ang pakiramdam na may kausap kang hindi naman tao. Sa susunod na mag-o-order kayo ng pagkain at dumating ang rider na tila namumutla o nagmamadaling umalis, itatanong niyo pa ba kung bakit? O baka naman hindi niyo napapansin na may nakasilip din sa bintana niyo habang inaabot ang order niyo?